Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan dito sa Mox TV. Okay, so ngayon pag-usapan natin, no, ito pong masamang balita dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos mga babayan. At ano nga po ba itong masamang balita na to at nangyari mga babayan? Yan po ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga babayan, no, breaking news mga babayan. Meron pong masamang balita dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At ito naman po ay good news sa mga DDS mga babayan. Okay, so ito po yan mga babayan, no, dahil naihain na po, yan, nabubulol pa tayo. Naihain na sa Secretary General ng Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos mga babayan. Okay, so ibig sabihin, dalawa na po yung impeachment complaint dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so pag-usapan natin yung mga babayan, no? Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts na rin sa mga subscribers natin dyan. And please don't forget to like po ang ating video. Pa-click na lang po ang like button po dyan sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so ito ayon sa mambabatas na nag-endorso ng reklamo na i-refer na rin yan agad sa tanggapan ng House Speaker. No, ibig sabihin nasa kamera na po ito mga babayan. No, kung kayo po ang tatanungin mga babayan, no, pabor po ba kayo na ma-impeach ang ating Pangulong Bongbong Marcos? No, ma-impeach ang Pangulong Bongbong Marcos o si Sara Duterte ang ma-impeach mga babayan? Okay, so ito, panoorin natin itong balita na to mga babayan. Pero tignan muna natin, no. Grabe, ang dami reaction, ha. 229 mga babayan yung nag-thumbs up. 84 yung tinawanan lang yung balita mga babayan. At 20 po yung nag-heart, no? Ibig sabihin gusto nilang ma-impeach yung Pangulo natin. No? May mga nagpapalakpakan pa, di ba? Ayan, tuwan-tuwa sila mga babayan. Okay, so panoorin muna natin itong balita na to. Alright? Let's go. Naihain na sa Secretary General ng Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mambabatas na nag-endorso ng reklamo, na-i-refer na rin yan agad sa tanggapan ng House Speaker. Okay, so yan, no, na-i-refer na rin daw kaagad mga babayan, no, na-i-transmit kaagad sa House Speaker mga babayan. Nakatutok si Darlene Kai. Okay, so yan po yung paghahain nila, no, ng impeachment mga babayan. At may mga nakasulat pa rito, no, lahat ng kurakot dapat managot. Okay. No, lahat daw ng kurakot dapat managot mga babayan, no. Bakit kaya hindi uli kayo nag-file ng impeachment kay Sara Duterte? Ha? Ba't kaya hindi sila nag-file kaagad ng impeachment din? Ha? No, baka walang nakaabang to. Antayin natin mga babayan, baka mag-file din sila, no, ng panibagong impeachment dito kay VP Sara Duterte. Okay? So bago natin panoorin yan mga babayan, panoorin muna natin ano nga ba yung nangyari dito sa House of Representatives mga babayan. At ito po yan, no? Ito po yung nangyari dyan mga babayan. House of Representatives refers to impeachment complaints against President Ferdinand Marcos Jr. to the House Committee on Justice, kicking in constitutional ban on future impeachment against the President until January 26, 2027, mga babayan. No, ibig sabihin, simula po ngayon hanggang January 26, 2027, wala na pong pwedeng mag-file ng impeachment sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No? O, ito, panoorin muna natin tong balita na to. Ito po yung naganap kanina sa House of Representatives. Okay? Let's go. Preference of business, verified complaints for impeachment, verified complaint for impeachment against President Ferdinand R. Marcos Jr., filed on January 19, 2026,
by Attorney Andre R. De Jesus and endorsed by Honorable Journey Jet V. Nisay of Pusong Pinoy Party List. To the Committee on Justice. Meron po siyang merong nagrepresent mga babayan, no? May nagrefer na kongresista niyan, mga babayan. Verified complaint for impeachment against President Ferdinand R. Marcos Jr. filed on January 26, 2026 by Liza Largoza Maza, Teodoro A. Casino, Renato Reyes Jr., Attorney Nery Colmenares, Eufemia Pet Camimi Doringo, Modesto Camodi, Torque Floranda, Ronel Arambulo, Ronaldo Cajerom Adonis, Joaquin H. Benaflor, Ming Archie Salvame Gomez, Jem Mia Antonio, Lucky E. Oralier, Clarice Joy A. Palse, Gerard Francis A. Palma, Ruby Ana Bernardo, Vladimir A. Cuetia, Maria Francesca E. Reyes, Emerenciana de Jesus, Jacqueline D. Ruiz, Ray Christopher Reyna V. Salinas, Manuel R. Baclagon, Emmanuel Acosta, Santiago Y. Dasmariñas Jr., Elizabeth Tabios Camoral, Natalie Julia Q. Heralde, Aldrin Cabajes Parto, Kian Joseph Canaman Peralta, John Andre Malaca Alcala, Ronnie Manalo, Zenaida Zoriano, Arvin Escarial, Antonio C. Palmero, Tiffany Faith Brillante, Jacob Vergara Baluyot, Crisel Dafiel, Kathleen Gea de Guzman, and endorsed by Honorable Antonio L. Tino of ACT Teachers Party List, Honorable Sara I. Elago of Gabriela Women's Party List, and Honorable Rene Luis M. Co. of Kabataan Party List. Grabe, no, mga babayan, no? Pamilyar ba yung mga pangalan sa inyo? Pamilyar ba yung mga pangalan, mga babayan? Ha? O, balikan natin itong balita na to, mga babayan. Medyo pamilyar lang kasi yung mga nag-file ng impeachment complaint. Yung pangalawang impeachment, Kasi kung maalala natin, halos sila rin yung nag-file ng impeachment kay dating sa ating Vice President Sara Duterte last year. Kasama rin ata sila doon, mga babayan, no? O, ito, panoorin natin to. Kung paano nila final yan. Opisyal nang tinanggap ng Office of the Secretary General ng Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Private complainant ang grupong Bayan o Bagong Alyansang Makabayan na inendorso ng mga kongresista ng Makabayan Bloc. Sinabit na namin at Diba? Makabayan block na naman. nandyan na si Secgen Garafil at nireceive na ng kanyang opisina personal na inabot namin ang complaint sa kanya. So wala nang duda rito, no? Filed and received May mga kinurakot na pondo, ibalik sa mamamayan. by the Office of the Secretary General, at ang malinaw na nakasaad sa rules ay the Secretary General shall immediately refer to the Speaker. No? So yan ang inaasahan natin ngayon. Natanggap niya na. Hindi tinanggap ng Office of the Secretary General noong nakaraang linggong nasabing reklamo dahil wala raw authorized na tumanggap nito dahil nasa ibang bansa noon si House Secretary General Cheloy Garafil. Sabi ni Tino, matapos tanggapin ang kanilang reklamo, agad naman daw itong inirefer ng Office of the Secretary General sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Iyak ngayon, no? Sila yun nasa kabila. Sila defensor. Wala na, hindi na sila pwede mag-file, 'di ba? Ang ginawa lang kasi nila is honestly, ito para sa akin, no? Ang opinion ko lang dito, no? Kaya lang naman siguro sila humabol na mag-file na ganun, mga babayan. Kasi pansinin ninyo, parang hindi sila preparado 'Di ba? Hindi sila well prepared, mga babayan. No, una-una wala nag-endorse na congressista. So kung nalaman siguro nila na gano'n, no, na hindi tinanggap, agad-agad lumusob sila ron, no? Nagpa-press con bigla, mga babayan. Nagpa-press con bigla, 'di ba? Ano lang 'yon para sa akin, pakitang tao lang 'yon.
o let's say pakitang gilas. No, ito opinion ko lang pakitang gilas lang doon sa mga DDS, mga babayan. Pakitang gilas doon sa mga tao na gustong patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganun lang kasimple yun. Diba? Para makakuha lang sila ng simpatya doon sa mga tao na yon. At alam nyo na, no? Lalo nga magalit yung taong bayan. Akala kasi nila, no, siguro, akala nila sa pag ginawa nila yon, maraming magagalit. No, baka may mag-aklas bigla kasi hindi kinuha yung impeachment. No, hindi tinanggap yung impeachment. 'Di ba? Baka mag-aklas yung taong bayan, no, dibida sila. Tuloy natin. Base kasi sa rules of procedure in impeachment proceedings ng Kamara, kailangang immediate o agad-agad ang pag-refer sa Speaker ng isang impeachment complaint. Pagkatapos nito ay kailangang isama ng Speaker ang verified impeachment complaint sa order of business sa loob ng 10 session days at saka ire-refer sa Committee on Justice sa loob ng 3 session days. Dahil nagbalik na ang sesyon ng Kamara, tumatakbo na rin ang pagbibilang ng mga araw para mangyari ang mga yan. We insist that the second impeachment complaint must be included in the order of business at hindi magamit na may first impeachment complaint na para ma-activate na yung 1-year bar and hindi ma-consider yung second impeachment complaint. Ikadidismaya raw ng grupo kung hindi maisama ang inihain nilang impeachment complaint Malamang. dahil meron daw dong mga argumentong wala sa naunang impeachment complaint na inihain ng abogadong si Andre De Jesus. Obviously, magiging malinaw na maniobra yon kung mag-iitsapwera sila ng aming complaint o iba pang complaint na maaari pa. Pero kasi 'di ba may no? So, may 1-year ban 'di ba? May 1-year ban 'Di ba? So ito, sabay silang ipinasok, mga babayan. Sabay-bay ipinasok o magkahiwalay ipinasok to. Na sa House. 'Di ba? Sa House Speaker. 'Di ba? Doon natin malalaman ngayon yan pag nagkaroon na ng deliberation yan. so malinaw na paborito sa presidente pagka ganon. Obviously, ganun na sasabihin nila. 'Di ba? Na pabor sa Pangulo yung unang impeachment complaint sa kanya. Kasi sila yung pangalawang nag-file ng impeachment No, kung hindi papayagan yung pangalawang impeachment at pag na-activate na yung 1-year ban rule. 'Di ba? So kung hindi makakapasok yung impeachment nila, mga kababayan, at yung unang impeachment na makapasok, no, ganun lang kasimple yung sasagot nila. Ganun lang kasimple yung sasabihin nila. Pabor yun, no, sa Pangulong Bongbong Marcos, yung impeachment na yan, para maiangat, no, yung 1-year ban. Natural lang, no, nasasabihin nila yan. Expected na natin yan. Diba? Na yan yung sasabihin nila. Diba? Kasi hindi napagbigyan yung gusto nila Hindi napagbigyan yung impeachment nila. Yung impeachment complaint nila. Diba, mga babayan? Natural lang yun. Diba? No, lalo pa at sinasabi na yung naunang complaint ay somehow or other associated din daw sa Malacanang. No, napaano na yon, napatunayan na hindi naman daw associated sa Malacanang. 'Di ba? Ganun 'yung nangyayari, mga babayan, no. Na kapag merong sa tingin nila ipapabor sa Pangulo, talagang maraming taong lumalabas na naggagawa ng kwento. 'Di ba? Pero kung sila yung nauna, mga kababayan, na nakapag-file ng impeachment, walang magre-react diyan. Kaso naunahan nga sila may nag-file di iyakan ngayon sila. No, so talagang magdududa ka at malinaw na paglapastangan ito sa constitutional process ng impeachment at pagpapanagot sa presidente. No, kaya dapat hindi mangyari yon. Nauna nang itinanggi ni De Jesus at ng Malacanang na sinadyang pagsasampa ng umano'y malabnaw na impeachment complaint. Bukod sa grupong bayan, nagtangka rin at nabigo ang ilang dating opisyal ng gobyerno na maghain ng impeachment laban sa Pangulo dahil wala nga si Secretary General Garafil noong nakaraang linggo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Garafil. Nauna nang sinabi ng Malacanang na handa ang Pangulo sa mga reklamo at malakas ang loob niyang wala siyang nilabag na anumang batas. Ang presidential son naman na si House Majority Leader Sandro Marcos, hindi raw sasali sa anumang diskusyon o debate kaugnay sa impeachment complaints na kinakaharap ng kanyang ama. Ito ay para raw pangalagaan ang integridad ng Kamara. Para sa GMA Okay, so yan, mga babayan, no?
Sabi nga dito, pinagdolo ko lang tayo ng mga yan. Ganyan lang naman balita. I'm sure wala din mangyayari dyan. Mas maganda pa rin yung totoo na ginagawa, hindi balita lang. Nanonood ba to, mga babae? Naintindihan niya ba kung ano yung nilalaman ng balita? Itong mga makabayan black, na to. Itong mga makabayan black na to, ayaw pa tumigil, salot sa kabataan, manahimik kayo. Wala yan, ang nasa likod niyan, mga kasabwat na korap, sabi. Ako, Rudy Fernandez, Randy pala, kala ko Rudy Fernandez. Okay, so yan mga babayan, no? Ano sa palagay ninyo, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.